Magandang araw po mga kababayan. Naway safe po lahat. Ako nga po pala si Benson Dulos, laking Bulacan, Bulacan. Nalalapit na naman po ang eleksyon. Siyempre meron po tayong mga pinipili na mga kandidato na sa tingin po natin talaga nakakatulong po sa atin at sa tingin po natin may magagawa po sa ating lugar. Ang pagboto po ay ating pong karapatan na dapat po natin talagang gamitin dahil yan po ang magsusulong po sa pagbabago ng ating lugar. Hindi naman ibig sabihin po lahat ng namumuno po sa atin ay iasa po natin sa kanilang lahat. Kailangan din po nating makaisa at maging vigilant. Ibig sabihin magkaroon po tayo ng kusang pagkilos para po sa ikauunlad ng ating bayan. Ang pagpili po ng ating mga iboboto ay hindi po talaga dapat pinag-aawayan. Opo, di ba? Kailangan irespeto po natin ang karapatan po ng bawat isa. Sa pamilya naman po, di ba? May kanya-kanya po tayong gusto na dapat hindi na natin pag-usapan. Hayaan po natin kung saan po tayo masaya at kung sino po ang pipiliin ng ating mga kapatid, mga magulang, pamangkin, apo, lolo't lola, tiyo, tiya at iba pa. Ang pagpili po ng isang politiko na ating ilulukulok po para mamuno sa ating lugar ay para po yung ulam. Di ba? Iba-iba po tayo ng gusto, damit, iba-iba po tayo ng gusto, musika at iba pa. Kaya kung sino po ang iboboto o gustong iboto ng ating mga mahal sa buhay, irespeto po natin. Hindi na po dapat pag-usapan sa tahanan. Siyempre sa ibang pamilya po pinag-uusapan, pero daanin po natin sa malumanay na pag-uusap. Diba? Huwag po natin gawing malaking argumentasyon o pilitin po natin ang bawat isa na dapat ito ang boto dahil ganito. Huwag pong ganun. Irespeto po natin ang karapatang pantao. Sa amin po, sa Bulacan, Bulacan, napakarami na pong nagbago. Ako po isang tao na talagang tumitingin po sa mga nagagawa po ng mga namumuno po sa aming lugar. Mas masarap po talagang tingnan yung mga nagawa kahit nung maliit pa po ako. Yung mga nagagawa po ng mga tao dahil talaga namang may malaking pagbabago. Wag po natin tingnan ang kakulangan ng bawat namumuno dahil hindi po makakatulong po sa atin. Ano po ba mangyayari? Magbibigay lang tayo ng hindi magandang halimbawa. Nagkakaroon lang tayo ng malaking diskusyon, di po ba? At hindi makakatulong sa pamumuhay po natin. Bilang isang botante po, alamin po natin ang plataforma o mga plano po ng mga tatakbo po sa ating bayan. Ano po ba ang makukuha natin? Ano bang karapatan natin? At paano po ba natin sila malalapitan sa maayos po na paraan? Kahit sino po ang ating iboto ng ating pamilya, kapitbahay, kaibigan, ay respetuhin po natin dahil sa huli, kahit ano pong mangyari, tayo pong magkakapitbahay na magkakalapit sa buhay, tayo po ang unang magtutulungan bago pa po ang lahat. Kaya gamitin po natin ang ating karapatan sa pagboto at wag po nating asa sa kanila lahat ng kilos para mabago po ang ating pamuhay. Wag po nating isisi, kumilos din po tayo dahil yun po ang kailangan ng isang bayan, ng isang bansa. Wala po sa posisyon na magbigay po ng payo po sa inyo kung ano po ang dapat po ninyong gawin sa pagpili po ng inyong iboboto sa darating po na eleksyon. Gawin po ninyo o piliin po ninyo kung sino ang sa tingin po ninyong tama para wala po kayong pagsisihan. Ipaglaban po ninyo ang inyong karapatan. Hindi po makakatulong sa atin kung lagi nating hinahanapan ng mali ang mga mamumuno po sa atin. Wala pong perpektong mamumuno. Lahat po tayo hindi perpekto. Pero yung advokasya na gustong ibigay po sa kapwa, kapag naramdaman po natin, doon po tayo umasa sa pagpili po ng ating mga iluluklok. Sa amin po, sa Bulacan, Bulacan, ay napakarami na pong nabago. Mahal na mahal ko po ang aming lugar. Napakasimple, napakalinis, napakapayak po ng pamumuhay. Sa mga nagdaang namumuno po o namuno sa aming munisipalidad po sa Bulacan, Bulacan, ay saludo po ako. Dahil ang hinahanap ko po talaga o nakikita ko, gusto ko po mag-focus po sa mga positibo pong nagawa. Napakasarap po ng gano'n, ano? Dahil lahat naman po talaga sila may nagawa po na maayos sa aming munisipalidad ng Bulacan, Bulacan, mula sa mayor, vice mayor, mga konsyal, mga kapitan ng mga barangay, mga tanod, mga SK at mga volunteers at iba pong mga LGUs. Iwasan na po natin ang mga diskusyon, argumento, kung sino sa tingin po natin ang mas may karapatan na umupo o mailuklok po sa ating mga lugar. Mas gamitin po natin ang ating karapatan sa pagpili. Sa tingin po natin tama o gusto po natin, nasa inyo po kung paano nyo po iluluklok o iboboto ang inyong mga kandidato. Hindi ko po dapat ipaliwanag ang aking dahilan sa pagpili dahil yun po rin ang ating karapatan na dapat po nating irespeto.
Siya nga po pala, humingi po ko ng konting respeto. Ganon din po sa pagrespeto ko po sa pagpili po ninyo. Para po sa pagka-alkalde ng munisipalidad ng Bulacan, si Vergel Meneses po ang aking napili. Sa pagka-vice-alkalde naman po ay si Attorney Aika Sanchez. Lahat naman po tayo may personal na dahilan kung bakit po tayo pumipili o may napiling mga kandidato na gusto po nating iluklok sa ating mga lugar. Huwag po nating gawing malaking diskusyon o argumento ang ating pagpili sa ating mga kandidato. Sa pagpili po kasi ng mga gusto nating politiko, hindi po lahat dapat iasa natin sa kanila. Gumawa po tayo ng ating mga kontribusyon sa simpleng gawain sa ating pamayanan. Dahil ang pag-unlad po ng bayan ay hindi lang po nakaasa sa kanila. Sa simpleng gawain sa bahay, pagwawalis ng bakuran, paghuhugas ng pinggan, pagtulong kay nani at tatay, napakalaking kaluwagan na po sa isang pamayanan at isang komunidad. Kaya sa isang pamilya, kung may mga iba't iba po tayong mga choices o gustong gawin sa buhay pero may respeto at yung pagkakaisa ng pagmamahalan at respeto ay nandyan, lahat po ay uusan ng tama. Nabanggit ko po kanina yung gusto po ninyo, di ba, iboto? Mag-isip din po tayo, sino nga ba ang mas kailangan natin ngayon para iboto? Hindi ko po naman sinasabi na yung mga pinili ko o pinili ninyo kasi ayoko pong mag-away tayo. Ang mas kailangan po natin ngayon, gamitin po natin ang ating karapatan sa pagboto. Paano po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong oras nila sa video po na to. Basta magkaisa po tayo, gamitin po natin ang ating mga karapatan. Mabuhay po ang Pilipino, mabuhay po ang Pilipinas. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!